Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Andito ko si Shari para gumawa ng another reading, and this is for the sign of Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Aqua at yung mga bago po nating mga viewers. Tingnan po natin ngayon kung ano yung mensahe o enerhiya na ating pong mababasa para sa iyo, Aquarius, at sa person mo. May nag-flip, sabi dito, I want to be different. Okay. So, sinasabi niya dito, Aqua, is, ito yung issue kasi nyo is, gusto mo maging kaiba-iba. Ikaw, no? Either you or your person. Take it as it resonates. Gusto mo maging kaiba-iba. Pwedeng maraming bagay ito eh. No? Pwedeng sa anyo, sa pag-iisip, sa pagtatrabaho, sa paniniwala sa Diyos. Something in general, no? Gusto mo, naghahanap ka ng something na would make you very distinct, no? Kung gaba parang ikaw lang ang ganyan. Parang walang katulad. Tipong walang katulad. Okay, so tignan natin. We have the King of Pentacles, the Wheel of Fortune, the Hangman, the Ten of Swords, and the Queen of Wands. Bottom niya is the Emperor. Okay. Aqua. The Emperor. Ito yung energy natin na coming from an Aries. Okay? You might be dealing with an Aries, no? O may Aries siya sa kanyang chart. Ang Emperor kasi is somebody na talagang may sinasabi, no? A boss, isang leader, no? Yung namumuno. Ang tingin niya sa sarili niya ay alam niya lahat. Dahil siya yung sinusunod. No? Determinado. Usually, ang Emperor is somebody na may edad na or older, no? O is a family man. No? Yung may pamilyadong tao na may posisyon sa trabaho. Kaya nga sabi ko, boss. No? Kung gaba magaling na siya, marami na siyang alam sa buhay. Now, with the Eight of Pentacles, ang ginagawa kasi nitong tao na to is really work and work. No, ba't siya nag-work and work? Kasi nga gusto niyang maabot yung mataas na posisyon na yon. Gusto niyang maging nasa top management, yung gaba, tipong ganun. Now, with the World card, magkakaroon ng pagbabago tong sitwasyon na to. Okay? Kung ikaw yung taong sabihin natin na trabaho ka ng trabaho kasi nga meron kang inaasam na marating o maabot sa future mo, magbabago ito.
magkakaroon ng pagtatapos itong pagtatrabaho at magkakaroon ng panibagong pag-uumpisa. Okay? Maybe dumating ka na sa time na are you planning already to retire from work? Nag-iisip ka na ng ibang gagawin pagdating sa iyong career path? Pwede rin yun eh. Kasi kung nagsawa ka na doon sa dati mong ginagawa, naisip mo, bakit hindi ko baguhin? No? Why don't I change my direction? Kung dati empleyado ka, baka ngayon naisip mo na mag-business na lang ako. Pwede rin yun. Kasi you want to be different. Gusto mo maiba eh. You felt na it is time for me to make a very, sabihin natin, a decision that is really risky, no? In a way. Kasi hindi ka pa naman sure kung okay ka, na magiging okay yung gagawin mo. But you can sense, no? Nafe-feel mo na, hindi, ito na yung panahon eh. Dapat gawin ko na to. Gusto ko na tong gawin eh. Now, with the King of Pentacles, this is an energy coming from a Earth sign, Taurus, Virgo, or Capricorn. O meron ka nito sa iyong chart. Ang King of Pentacles is just the same as, ito yung pinaka-junior ng ng Emperor, no? Work ng work. Ang importante sa kanya ay pera. Na kumita ng maraming pera para pagdating sa kanyang katandaan, meron na siyang naipon na sapat para sa mas magaang-gaang na pamumuhay, no? That's all this person think about is to earn money, to make sure na secure and abundant siya pagdating ng panahon, okay? But the Wheel of Fortune here is telling you na, okay, magkakaroon ng pagbabago. There will be a change sa pinaplano mo. If you can see, parang, in a way, parang may detour, di ba? Parang, kung dati gusto mo diretso lang, but I think you need to take another route. No? Parang kailangan may puntahan kang ibang daan. Kasi yung pinaplano mong dati na dito ka lang sa karsada na to dadaan, dahil ngayon may harang, kailangan maghanap ng ibang way para makapunta ulit doon. So you'll be taking another route, and that is something that is new to you, bago sa iyo yun. Hindi ka sanay doon. Kaya medyo hindi ka sure, no? With the Hangman, you wanted to look at things on a different perspective. So, gusto mong tingnan yung mga bagay-bagay sa ibang perspekto. Kasi nga, gusto mo maiba eh. Diba? Ito is being different. Kasi, ito yung picture na nakatihaya kung gano'n, no? Binaligtad mo yung sarili mo. Kasi, gusto mong makita nga yung itsura kung nakabaliktad ka. Ano bang pakiramdam pag nakabaliktad ka? Ano ba tingin mo sa mundo pag baliktad ka? You wanted to find out. Gusto mong malaman nyo, gusto mong maintindihan. By doing that, parang ang nagdulot nito sa'yo is maraming ending, no? Pagtatapos ng isang bagay na maraming inaidulot sa'yo ng pain, no? Kung ano man itong pinagdaanan mong pain na to, at least ngayon parang naiba ka eh. Mas naging parang you just let go and you just wanted to enjoy life. Kung yung dati siguro is work, because you try to look things on a different perspective, and you felt na naging burden para sa'yo na
ganun lang ganun trabaho. Now you're changing your mindset, no? Binabago mo na ngayon ang iyong pag-iisip. And now you wanted to be more relaxed and fun and enjoy life as they come. Okay, so tingnan natin, ba't are you thinking of Pentacles? We have the King of Wands, the Five of Swords, and the Magician. Ang sinasabi dito is, mag-enjoy ka naman. Kasi ang pakawari mo, oo, na you might think that you won, pero depende kasi yan kung how you do your manifestation. Kung paano mo ba ginagawa yung mga ano ba yung pinagdarasal mo. No, binibigay naman sa iyo lahat ng tools na kailangan mo. Pero bakit ang tingin mo hindi ka pa rin ganun ka-successful? Parang pakawari ko kasi na kahit na sabihin natin napaka-determined mong tao, napaka-creative mo, still you feel na may kulang. Parang hindi pa enough, hindi pa sapat. Do alam mo namang work ka ng work, lahat ng gusto mo is makaipon, pero pakiramdam mo na hindi ka naman, wala kang kakulangan kasi binigay nga sa iyo lahat nito no, lahat ng kailangan mo para maging successful, and yet nakaramdam ka ng ganito, hindi pa rin ako successful. Bakit? Ba't andito yung Wheel of Fortune? The Eight of Swords, the Tower, and the Four of Wands. Aqua, dito, tingin mo you don't see things happening. Tingin mo parang wala na akong paraan o pag-asa para magkaroon ng pagbabago. Kaya dumating yung tower Nagkaroon ka ng tower moment. Yung biglang hindi mo inaasahan na mangyayari. Yung hindi mo inaasahan na mangyayari ay somebody made that proposal. Parang somebody you met na bigla kang may nakilala. Ito yung ginagawa na detour nitong Wheel of Fortune, no? Sabi kasi meron kang isang daan na parang dito ka muna, huwag kang dumiretso. Hindi mo nakita to, you didn't see this coming. No, there are two cards saying na hindi mo inaasahan to. And somebody came into your life making that proposal. Proposal sa marriage. Four of Wands. Para bang bang, ayan na, may biglang kang nakilala, may dumating sa buhay mo. Queen of Swords, the Hierophant, and the Ten of Pentacles. Aqua, yung sinasabi dito is, okay, this person is really somebody like you, no? Kasi Queen of Swords, so very blunt, frank, hindi siya natatakot mawala ng, alam mo yon, yung talagang matapang siya. Logic kasi ginagamit nito, isip, hindi emosyon. Pag nakita niyang hindi okay yung relationship, okay lang, mawala ka sa buhay ko. No, maybe somebody like you, Aqua, no, ang mamimit mo. That would make that proposal of marriage. And this proposal of marriage is something na talagang pangmatagalan with the Ten of Pentacles.
somebody na talagang hindi mo akalain na bigla na lang magpropose sa'yo. Parang out of the blue, wow, dumating siya sa buhay ko. Ngayon, nagpo-propose siya for marriage. Somebody na talagang alam ko makakasama ko pang matagalan. And that's what you are trying to do before, di ba? Look things, like trying to find out things on a different perspective. So, ano ba yung kaiba ng buhay, no? Nung binaliktad mo yung sarili mo, ito ngayon. Now, bakit andito yung... Oops. Ba't andito yung Ten of Swords? Bakit andito yung Ten of Swords? Nag-flip sila. So, we have the Seven of Pentacles, the Fool, and the Seven of Swords. Actually, I would, kasi nag-flip siya, no? I would like to get that card as well. Now, ang sabi dito, bakit naging pabigat, no? Something ended. Kasi matagal na yung relationship. Kung ba parang willing to take ka na the risk with this person. Kaso, may ginawang hindi mabuti yung tao. Okay? Nagsinungaling, pwede siyang nangloko, nandaya, nagnakaw, naglihim, may iba palang plano o may bisyo, whatever, kung ano man yung experience mo, and something to do with you, or something to do with this person as your lover. Lovers kasi is a Gemini energy na you might be dealing with either a Gemini or an Aries, o meron sila ito sa kanyang chart. Okay? So, hindi mo akalain na lolokohin ka o manloloko ito o sasaktan ka. Kaya may nag-ending na bakit andito yung Queen of Wands. Bakit andito yung Queen of Wands. We have the Eight of Cups, the Three of Pentacles, and the Ace of Pentacles. So, I think you or your person decided to walk away. Take it as it resonates. May umalis, definitely. Kasi nakikita mo na hindi naman kayo mag-workout. No? Hindi naging harmonious yung relationship. Hindi nyo ma-workout na magkasundo kayo. Kasi what you wanted is a new beginning. Or umalis ka, it could be you who split, na nakipag-split, because you wanted somebody na makakasundo mo, no? Somebody na magiging maayos yung takbo ng relationship yun, because you wanted a new beginning. Something very solid, no? Yung talagang matatag, matibay na pag-uumpisa. Kaya may umalis. Tignan natin kung ano pa yung advice. Ako love who you are. You are divine, delightful, and deserving of the wonderful things life has to offer. Yes? Mahalin mo kung sino ka. If you want to be different, then be different. If you feel na yun yung mas magiging, alam mo yung mas ma-express mo yung sarili mo, then do it.
Ano pa yung advice? We have full moon in Cancer, let your fears dissolve. Yeah, kasi may mga takot na yan. Full moon in Aries, cool your emotions. Okay? Kung gaba parang sabihin natin meron pang nararamdaman ka dyang pain, then cool it off. Alsin mo na yon. Full moon in Pisces, forgive. Magpatawad. Sa nangyari sa nakaraan, magpatawad ka para mabago yon, no? Mabago ito at magkaroon ka nitong bagong pag-uumpisa. A new beginning. Hindi ka makaka-move forward kung hindi ka makakapagpatawad. Siguro yun nga ang kailangan. If you want to be different, then go ahead. If you want to, express yourself to be different, then if you feel that this is the best way or the best route, sige, gawin mo. Kasi kung ka masaya. But first of all, learn to forgive. Kung ano man nangyari dito sa past, kalimutan na yun. Patawarin ang dapat patawarin. So you can move forward. Alsin mo lahat ng yung takot. Ang takot lang yan. It's just in the mind. Ikaw lang nag-create ng takot na yun. Diba? And of course, cool your emotions, no? Kung gaba parang palamigin mo muna yung emosyon mo. Okay? So kung kaninong ako itong nakuha natin, maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na to. Sana nakatulong ito ng malaki. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.